Habang tayo nag-iipon ng pang down payment ng isang kotse, yung ibang artista may garahe na parang showroom ng Ferrari at Lamborghini. Actually, yung isang artista may koleksyon ng mga rare vintage cars na yung presyo, pwede mo nang ipambili ng private jet. Ito ang top 10 na pinakamalupit na car collectors na Pinoy celebrities. Number 10, Kim Chiu. Kim Chiu is not just a fashion and beauty icon. Kim Chiu is not just a Philippine showbiz princess. Mahilig din siya sa luxury cars. Ang isa sa kanyang prized possessions ay ang Jeep Wrangler na nagkakahalaga ng 2 million pesos to 3.3 million pesos. Perfect ito for road trips. Meron din siyang Hyundai H350 van na pina-customize niya na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Ginawa niya itong mini home on wheels. Stylish at practical. Perfect para kay Kim. Number 9, Vice Ganda. Alam mo ba itong si Vice Ganda? Pagdating sa kotse, hindi siya nagpapakabog. Meron siyang Rolls-Royce Ghost na may presyong 21 million pesos. Bukod dito, meron din siyang Ferrari 458 Italia na nagkakahalaga ng 13 million pesos. At syempre, andyan din ang kanyang bagong Tesla Cybertruck worth 17 million pesos. Actually, medyo overpriced ito dahil bilang lang ang units na nasa Pilipinas at konting dealerships lang ang meron dito. Number 8, Ann Curtis. Ann Curtis is known for her timeless beauty at classy style at pati na rin sa kanyang sasakyan. Meron siyang Audi Q5 na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Meron din siyang Audi A3 na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Parehong perfect para sa kanyang sophisticated personality. Swabe lang pero pang mayaman. Number 7, Daniel Padilla. Alam mo ba itong si Daniel Padilla? Sobrang hilig sa vintage cars. Proud na proud si Daniel na meron siyang 1967 Ford Mustang at 1966 Pontiac GTO. Pero hindi lang siya mahilig sa luma. Meron din siyang Lamborghini Huracan Spider na may presyong 13 million pesos. A true mix of old school and new school luxury. Number 6, Alden Richards. Ang kapuso heartthrob na si Alden Richards ay certified car enthusiast. Nasa koleksyon niya ang Toyota Land Cruiser, Range Rover Sport, Jaguar XE at Mercedes AMG GTS. Pero ang highlight, ang kanyang Ferrari 488 na may presyong 18 to 22 million pesos. Number 5, Coco Martin. Si Coco Martin ang itinuturing na ultimate garage king ng showbiz. Bukod kasi sa pagiging action star, sobrang hilig din niyang mangolekta ng mga kotse. Meron siyang koleksyon ng mga high-end SUVs, sport cars, at customized luxury vans. Ang isa sa pinakamahal niyang sasakyan, ang Porsche 911 Turbo S na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Number 4, Jinky Pacquiao. Hindi lang si Manny Pacquiao ang mayaman. Sa garahe niya, makikita ang Rolls-Royce Wraith na nagkakahalaga ng 18 million pesos. Meron din siyang Ferrari 488 Spider worth 17 million pesos. Andyan din ang kanyang Mercedes-Benz G-Wagon na may price tag na 10 million pesos. Hindi lang sa luxury bag bongga itong si Jinky, pati na rin sa car collections. Number 3, Manny Pacquiao. Magpapahuli ba ang kanyang asawa? Siyempre hindi. Si Manny Pacquiao ang may isa sa pinakamahal na car collection dito sa Pilipinas. Ang kanyang Ferrari 458 Italia ay nagkakahalaga ng 22 million pesos. Samantalang ang kanyang Mercedes-Benz SLS AMG ay may price tag na 32 million pesos. Yung kanyang Lamborghini Aventador naman ay may 45 million pesos na price tag. Take note, ilan lamang yan sa napakarami niyang sasakyan. Number 2, Chavit Singson. Si Chavit ang isa sa pinakamaperang politiko at businessman dito sa Pilipinas. At alam mo bang si Chavit Singson ang may-ari ng isa sa pinaka-rare at pinakamahal na kotse sa mundo? Ito ang Pagani Huayra. Na ang presyo, nakohingang malalim dahil 150 million pesos ito. Meron din siyang Lamborghini Huracan worth 25 million pesos, Bentley Mulsanne worth 35 million pesos at Rolls-Royce Phantom ng presyo 50 million pesos. Grabe, parang auto show lang ang garahe niya. Number 1, Willie Revillame, the ultimate car connoisseur. Handa na ba kayo sa pinakaastig na car collection? Si Willie Revillame ay may Rolls-Royce Phantom worth 50 million pesos. Meron din siyang Ferrari 458 Spider worth 23 million pesos. Andyan din ang kanyang Audi RA ng presyo ay 17 million pesos. Siya din ay may Lamborghini Gallardo worth 21 million pesos. Ilan lang yan
sa halos 100 na sports car at luxury cars ni Willie Revillame. Pero hindi lang yan, dahil meron din siyang sariling private jet worth 200 million pesos. Grabe no, pang international level na ang kayamanan ni Kuya Will. Ito ang isa sa pinakakumikitang trabaho sa buong mundo, pero isa rin sa pinakamatinding pakikipagsapalaran. Bawat taon sa panahon na sagana ang mga isda, bumubuo ang mga mangingisda ng sarili nilang mga grupo at pumapalaot sa dagat. Gumagastos sila ng malalaking halaga para umupa ng malalaking bangka at bumili ng dambuhalang lambat na abot ng daan-daang metro ang haba. Pagkatapos lang mailatag ng buo ang higanteng lambat sa dagat, nagsisimula ang tunay na panghuhuli. Pero hindi lahat ng biyahe ay nagtatapos sa masaganang huli. Minsan, wala silang nahuhuli kundi mga lambat na walang laman. May mga biro pa ang ilang mangingisda na malas o sumpa ang isang lambat, kaya pinapalitan nila ito at sinusubukan ulit. Sa unang tingin, parang madali lang ang paghahagis ng lambat, pero sa totoo lang, kailangan ito ng perpektong teamwork. Kapag bumagsak na ang lambat sa tubig, dapat igiya ng kapitan ang bangka ng tuwid at pantay ang direksyon. Samantala, bantay sarado naman ng mga tripulante ang lambat at mga boya para hindi ito matanggal, mabulol o mawala. Itinuturing lang na kumpleto ang paghahagis kapag ang lambat ay naihila pabalik ng diretso at walang sablay. Ang pinakakapanapanabik na sandali ay kapag hinuhugot na ang lambat pabalik, biglang bumubulwak ng buhay habang libo-libong isda ang nagpupumiglas at tumatalon sa loob. Kasabay nito, bumubukas ang mga takip ng kubyerta at ibinubuhos ang buong huli diretso sa ilalim ng barko. Mula simula hanggang wakas, posible lang ang lahat ng ito dahil sa walang sablay na pagtutulungan ng bawat miyembro ng tripulante.